chapter 2, verse 1 to 7. Kanina po yung mga mensahe ng awitin and testimony ay napakalagi pong revival po sa body sa atin. Okay? Nandiyan na po ba? Basahin po natin ang sabihin in verse 7. Ako na po sabi-sabi po tayo. In verse 1, unto the angel of the church of Ephesus write these things, saying, He that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. It has borne and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast kept thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove the candlestick out of this place, except you repent. But thou hast that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I have fulfilled. Altogether, he that can hear let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat the free life, which is the midst of the paradise of God. Tayo po'y lang. O Diyos, na mapayrihan sa lahat sa uli kami po ay patuloy na malapit sa inyong panalangin. Salamat po sa bawat anak niyo na nandito po, Diyos. Nawa Banal Espiritu ang patuloy na mangusap sa bawat puso ng bawat isa at lalo po sa bawat aming panauhin ako sa amin hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan. Nawa, ang Banal Espiritu ang patuloy na mangusap upang maititik maunawaan ng kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At sa umaga ito, O Diyos, gamitin niyo po ako, puspusin niyo ako ng inyong Banal Espiritu upang ang bawat mamutawi sa aking mga bibig, ito po ay maging pagpapala, maging encouragement o ito man ay maging review. Sa bawat isa, ito ay maging challenge at hindi magiging discouragement. At naman ito lang ang dalangin pasalamat sa pangalan ni Jesus namin Diyos at Kaligtas. Amen. Okay, mga po na po lahat. Alam na po natin yung tema, Thou hast left thy first love. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Now, ang mensahe nito ay binibigay ng Panginoon sa Kristo doon po sa Iglesia ng Ephesus. In the Church of Ephesus. Okay? Meron po kasing dispensation of time at meron 7 churches, okay? Na makita natin in the book of Revelation. Pero itong itong Ephesians, yung Church of Ephesians po ay meron silang tinatawag na kakaibang katangian kaysa ibang churches. Okay? At ito po, ang simbahan ay marami silang mabubuting gawa, masipag, matiisin at matuwid, lalo po sa doktrina. Ngunit, may isang problema lamang na nakita ng Panginoon sa kanila. At sabi diyan sa verse 4, tingnan pa natin. Okay? Sabi nito, Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Now, pansinin po natin. Okay? Na kung saan kapatid, sabi diyan, kanilang iniwan. Hindi po nawala. It means na nandun lang. Nanatili po yung kanilang first love, but is that to say, pag sinasabi pong iniwan, ibig sabihin, yung isang mananampalataya, yung mga miyembro po ng simbahan ng Church of Ephesus, kapatid, nandun yung first love, pero kinakalimutan nila. Okay? Baga, iniwan nila. Ibig sabihin, yung kanilang responsibility o sinadya nilang lumayo sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Now, ano po ba yung first love dito, Pastor? Okay? Now, ito po yung kinakailangan ng pag-ibig kay Kristo Jesus higit sa lahat. Na ibig sabihin, dapat ang Panginoon ang unang mahalin sa lahat. Now, look at in Matthew chapter 22, verse 37. Matthew chapter 22, verse 37. Okay, kung may Biblia po kayo, hindi nyo buksan. Ang sabi diyan, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy mind. With all thy soul and with all thy mind. Now, pinapaalala po rito na sabi yan, Thou shalt love the Lord thy God.
Okay? Alam niyo, marami pong nagsasabing mananampalataya na mahal niya ang Diyos. Madaling sabihin, pero iba ang puso mo. Parang uso ngayon yan eh. Sa ating panahon, may mahal ka, pero may kateks ka. Tama? Siya ang yung girlfriend, siya yung asawa mo, pero behind that, your heart is not there. Ganun po yung nararamdaman ng Diyos, kapatid. Okay? Na kung saan, nakita natin, okay, napakaganda talaga yung ating simbahan. Diba? Parang sa amin, Pastor, pati yung aso nagsisimba, pumapasok. So, umuupo pa yun sa upuan. Totoo yan. Pag yung nag-church, hindi pa maingay yun. Yung mga kapatiran, maingay pa, nagkikintuan. Yung aso, hindi nagkikinto. Now, look at this. Pinaalala ng Panginoon, na sabi niya, kailangan mahalin nyo ang Diyos ng buong puso. At ito po yung nakakalimutan ng taga-Epesos, mga kapatid. At hindi na po ito nangyayari sa Church of Ephesians, pero ito po yung nangyayari din sa bawat isa sa atin ngayon. Kung ito'y nangyayari noon, nangyayari din ngayon yan, mga kapatid. Amen? Pag sinasabi po, love the Lord with all thine heart, ibig sabihin, kung ano yung tinitibok ng puso mo, ang Diyos lang dapat ang una. Amen. Amen? Pero alam niyo naman ngayon, sa ating panahon, hindi na ang Diyos ang unang tinibok ng puso natin. Parang tahimik ka na. Dahil ang katotohanan, marami na pong nilalagay natin sa puso natin na hindi ka nais-nais. Kaya nanlalamig tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Yung ating pagmamahal sa Diyos, nawawala na. Now, at sabi diyan, with all thy soul, ibig sabihin with all thy soul, buong buhay mo ito. And with all thy mind. Buong pag-iisip mo. Kaya minsan maraming Kristiyano, iba ho ang nilalagay sa isip, hindi ang Panginoon. Amen. Tama? Hindi na ho ang Diyos ang kanilang naiisip, kundi in a worldly things. Yung mga bagay-bagay sa salimutan ito, mga kapatid. Baka mga yun, nandito ka, pero hindi na ang Panginoon ang nasa isip mo. Baka iniisip mo ngayon yung negosyo mo. Baka naisip mo, kailan tayo matapos to si Pastor. Rich. Amen? Kasi iba na ho yung ating puso, mga kapatid. Now, ito po yung kinabilingan ng tinatawag na first love. Kagalakan sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Kasapikan sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Malasakit sa kaluluwa at sa gawain ng Panginoon. Devotion at katapatan na hindi laman palabas kundi mula sa puso. Pero nakita natin, kapatid, na ang iglesyang ito, isipin natin po, yung iglesia ngayon ay parang tayo sa panahon na ito. Tingnan po natin, ang iglesia ng Ephesus, kapatid, yung kanya pong declaration ng Panginoon ay kakaiba. Sabi niya rito, makita natin, masipag sa paglilingkod to. Matiisin, tapat sa doktrina, kinamumuhian ang gawa ng Nicolaitans. Alam niyo ba yung doctrine of Nicolaitans, kapatid? Ang doctrine of Nicolaitans, ito po yung nangyayari doon sa Pergamos, sa Church of Pergamos, na kung saan ina-adapt na nila yung maling doktrina. Okay? Maling doktrina. Tapos, tinatanggap nila yung tinatawag na fornication and adultery inside the church. And that's the doctrine of Nicolaitans. Ang katotohanan, kapatid, sa ating panahon ngayon, everything inside the church, nangyayari yung doctrine of Nicolaitans. Amen. Uso na ho ngayon yan eh. Boyfriend at girlfriend lang, mayroong nangyayari. Amen? Amen. Alam kung bakit nangyayari yan? Dahil lang lamig na at iniwan natin ang pag-ibig natin sa Diyos. And that's the reason why kung bakit po ang mga mananampalataya laging wala sa gawain ng Diyos. Walang excitement sa gawain ng Panginoon. Nalulungkot na yan pag pumunta sa church. Dati excited sila na magsisimba, ngayon hindi na. Amen. Dati excited yan na magbibigay sa gawain ng Panginoon, ngayon hindi na. Amen. You know why? Because that's the doctrine of Nicolaitans. At against din yung taga-Ephesus na yun. Yung Church of Ephesus. Pero, sa
tandaan ang katangian nila, kapatid, merong hindi tama. At sabi diyan, nevertheless, I have somewhat against it. Ibig sabihin, ipinakita nito na maaring tama ang doktrina mo, aktibo ka sa ministeryo, ngunit malamig na ang puso mo. Maaaring ang ating paglilingkod sa Panginoon ngayon ay napipilitan ka lamang. Maaaring nagiging obligasyon mo na lang ngayon. Maaaring naging ritual mo na lang ngayon. Maaaring naging routine na ng buhay mo. Ang tanong, masaya ka pa ba? Nandito ka sa loob ng church, nagsisimba ka, nakaupo ka dyan, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Nandun ka ba yung excited o masaya ka pa rin ba makinig ng salita ng Panginoon? Habang ikay na kumakanta sa choir, may kumakanta dyan, kapatid, dahil broken-hearted lang. Kasi parang nako-comfort ako, pastor eh. Parang pag kumakanta ako ng mga kantahin ng mga makalangit, eh talagang nanumbalik ako, Panginoon. Pero ang katotohanan, wala nang pag-ibig mo sa Panginoon. Yung pagsasamba mo ba, masaya ka pa ba? Yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos, masaya ka pa ba? Amen. Ano ba ang ginagawa mo sa Panginoon? Tandaan mo, kapatid, ano man ang ginagawa mo sa gawain ng Panginoon, kung wala na yung kasiyahan, kung wala na yung pag-ibig, walang kwenta yan. Kahit sabihin mo, sa tingin mo, nandito ka lagi, Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday, nandiyan ka kapatid, kahit anong visitation meron ka, gumagawa ka sa gawain ng Panginoon. Pero tandaan mo, pag wala na yung kagalakan mo, at wala na yung pag-ibig mo, walang kwenta yung paglilingkod mo. Amen. That's why we need to check ourselves today. Baka isa na tayo doon. Yung pagbabasa mo ba ng salita ng Diyos, baka nagpipilitan ka lang. Alam mo yung aming choir, obligado sila magpasa ng devotion araw-araw. Pag hindi sila makapasa ng devotion, multa sila ng 50 pesos. Pero ito yung problema. Nagpapasa na lang ng devotion dahil sa penalty. Sabi ko, hindi ho natin hinahabol yung penalty. Hinahabol natin kung ano yung puso natin, bakit nagdi-devotion tayo. Yan po yung nakakalungkot sa ating panahon ngayon. Akala mo mainit sa paglilingkod sa Panginoon, akala mo tapat sa paglilingkod sa Panginoon, akala mo masaya sila, but deep inside in their heart, in their minds, wala na yung pag-ibig. Sabi dyan sa Ephesians, iniwan nyo yung unang pag-ibig. Now, kaya kung makita natin, kapatid, na dumating na sa panahon, huwag mo tingnan ang paglilingkod ng kapwa mong mananampalataya. Amen. Sa pagkakataon ito, huwag mo tingnan yung katabi mo. Amen. Ang ibig kong sabihin, huwag mo tingnan kung anong klaseng pamumuhay meron siya. Kasi pag tumingin tayo doon sa kapwa nating mananampalataya, ang dami nating sisilipin. Amen. Maraming mali yan, maraming kasalanan yan, marami yan, hindi ako ganyan. Pero ang katotohanan, ganun ka na rin sa kanya. Amen. Alam kung bakit hindi ka na makapaglilingkod kasi palikasilip doon sa kapwa mananampalataya. Panlamig yan, panlamig yan. Yung gawain ang gawain dyan, parang wala na, mga toxic na yung tao dyan eh. Pero ang katotohanan, ikaw ang toxic. Yung preaching ni Pastor, parang hindi ako nabiblis yan eh. Paano? Wala na kasi yung pag-ibig mo sa Panginoon. Amen. Every preaching of your pastor, it is a great blessing for every believer. Amen. Pag ikaw hindi ka na binibless, baka wala ka, hindi ka na nabibless sa mensahe o yung mga awitin, kapatid, isang ibig sabihin nun, yung pag-ibig mo sa Panginoon wala na. Iniwan mo na. Kaya nakita natin, kung sa panahon na ito, ikaw ito. Okay? Kaya sinasabi ko, huwag mong sabihin, hindi pa ako sa yun. Hindi ako na. Tandaan natin, bawat isa sa atin, guilty tayo sa ating sitwasyon ngayon. Amen. Aminin ko sa inyo, kahit kami mga pastor, may pagkakamay, pagkukulangan. May dumarating sa aming buhay na minsan, nanlalamig din naman kami. Kaya kailangan din namin ng revival. Ang bawat isa sa atin, kailangan natin ng revival. Amen. Amen?
Ang bawat pastor ay kailangan makaroon ng revival. Kasi paano kami magpipres kung hindi kami na-revive? Eh di pa patay-patay kami. At ang mensahe na inyong pakinggan ay hindi magiging tama ba? Ngayon, kung ang puntong ito, ikaw ngayon ay nanlamig. Ikaw ngayon ay hindi masaya. Hindi na lang ako magtatanong sa inyo isa-isa kasi pag sinabi ko, pag tinanong ko kayo, masaya ka ba? Amen din na may sasagot mo eh. Sa ayaw at gusto mo, sasabihin mo, Amen, masaya ako, pero deep inside your heart, hindi ka masaya. Tama? I-check natin yung sarili natin. Pag dumating ang punto na yan, number 1, remember the commendation. Ang sinabi commendation, ang papuri ng Panginoon. Okay? Look at in verse 2 and 3 ng Revelation chapter. Ito yung nakikita ng Panginoon sa kanila. Sabi diyan, Revelation chapter 2. Balik tayo doon. Nandiyan na po ba kaya? Buti kayo, nandiyan na ako, di pa. Sabi diyan, I know thy works and thy labor and thy practice and how canst not bear them which are evil, and thou hast tried them that say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for name's sake hast labored and hast not stinted. Tingnan nyo, they were a serving church, kapatid. Sila yung iglesia na masipag maglingkod sa Panginoon. Kaya ka ba nakita na church na masipag naglilingkod pero walang kagalakan? Sa tingin nyo, masipag ka maglilingkod eh. Masipag ka mag-serve pero walang kagalakan. Basta parang napaka-imposible ko yan. Meron. Itong Church of Ephesians. Nangyayari yan. Ano ba? Latang na yun. And verse 30, 1 Corinthians 13 verse 1 to 3. Tandaan natin, pag ang church o yung bawat membro ng simbahan naglilingkod pero walang pag-ibig sa Panginoon, walang kadalakan sa Panginoon, ano sabi diyan po? Though I speak with the tongues of men, of the angels, and have not charity, I am become a sounding brass or tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and in that charity I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to burn, and have not charity, it profited me nothing. Ibig sabihin, kahit anong pagpapagal mo sa gawain ng Panginoon, pero yung puso mo, yung pag-ibig mo, wala na. Sasabihin ko sa'yo, sayang na sayang talaga. Yung paglilingkod. Nakakarinig tayo pagkaganon. Sayang na sayang ang paglilingkod mo. Bakit? Hindi tatanggapin ng Diyos ang paglilingkod mo na walang pag-ibig sa Kanya. Sino dito wala pang asawang babae? Babae! Hindi lalaki! Kayo talaga. Babae, kapatid, may araw ka na asawa. Wala pa. Meron nang liligaw sa'yo. Wala din. Kamalas ka lang. Aral mo na. Very good. Ikaw kapatid, ikaw. May naligaw ba sa'yo? Meron. Bistado na ni Pastor. Okay. Kapatid, magugustuhan mo ba yung tao na nanliligaw sa'yo? Gagawa siya ng lahat ng effort pero hindi mo ramdam yung pag-ibig niya. Hindi mo magugustuhan, di ba? Ikaw, Pastor. Alam mo, isa yung pinakanalangin ko yung pastor, yung mga mag-asawa. Ako yung pastor na kung saan, 3 na ang aming young ladies na pinaasawa ko ng pastor. Yun ang sabi ko, Pastor, kasi siya ka nawala ng bakante ngayon sa amin. Naubusan. Hindi naman ako pwede magrito sa kanya na parang walang kwenta din na hindi alam ang gawain. Baka mapapahamak ako. Pastor, wala namang love sa akin yun eh. Di ba? O si Pastor, anuhin natin. Ikaw, Pastor, kung yung babae mag-i-import para sa'yo, pero hindi mo ramdam yung pag-ibig niya, magugustuhan mo kayo. Okay, tayo. Hindi pa nakaranas siya, pero alam niya.
Alam niya, how much more ang Diyos, mga kapatid? Amen? How much ang Diyos, hindi natin kayang lukuhin ang Diyos. Kaya natin lukuhin si pastor, kaya natin lukuhin yung ibang mananampalataya. Kaya niyo akong lukuhin, pero ang Diyos hindi natin pwedeng lukuhin. They were serving church, mo. They were standing church. Sila yung iglesia matatag sa katotohanan. Hindi kailangan ng Diyos ang galing mo sa doktrina. Alam niyo, sa totoo lang, ang daming mga Baptist ang kagaling sa doktrina. Inaglalaban pa yan. Ayun, isa ho sa aking nasin out. Isa siya sa they are defender of the Baptist. Pag may naninira sa Baptist, sila ho yung nanindigan. Ang tawag sa kanila, grupo ng OBFD, Original Baptist Faith Defender. Okay? But I know, ang Baptist sa atin, we are defender. Okay? Talagang dinidipinsan natin yung ating doktrina. Kahit hindi mo alam yung doktrina mo, pero dahil yun ang tinuro, pinanindigan mo. Pag sinabi, alam mo ba yung talata? Siya nagturo sa amin. Di ba ang katotohanan? Sino rito, yung hindi mo alam yung talata, dahil narinig mo sa pastor, itinuturo, ito yung doktrina natin, ito yung tama, pinanindigan mo. Parang wala kayong doktrina. Di ba? Pagdating po ng tinatawag natin maling doktrina, o tika muna, mali yan. Ito yung tama. Ay, kung bakit? Yung mga kulto nga, sabi nila, mali tayo eh. Tama? Pinanindigan nila. Pag ikaw Baptist, na hindi mo pinanindigan yung doktrina mo, aba, bakit hindi ka Baptist? Bakit hindi ka ligtas? Pero yung taga-Epesos kapatid, nanindigan sila, ito yung tamang doktrina, ito yung tamang doktrina. Pero kailangan mo kapatid, na yung doktrina na yan ay may kaakibat na pag-ibig sa Diyos mo. Amen. Maraming mga mananampalataya, ang tatalino sa doktrina yan, minsan ka tinuturuan pa pastor nila eh. Pastor, mali doktrina mo! Inuunahan yung pastor. Nakapag-aral lang ng first year sa Bible school, pastor, mali na yan ha. Ito yung tama, pastor. Pinanindigan eh. Di ba? Pero kahit sabihin mo agad, mas maigi pa, mahina ka sa doktrina na yung pag-ibig mo sa Diyos ay nandoon. Amen. Alam yung ang kaklase ko, si Sister Honorata. Asawa po siya ng San Pastor din, taga Binangunan. Yan po yung kaklase ko ng Bible School. Alam niyo po, 65 years old na siya nung nag-aral ng Bible School. Grade 1 lang ang inabot niya. Sabi niya, Brother Rodrigo, pakopya nga. Ito. Sabihin mo kung anong sagot. Sabi ko, ayun na nga, kopyahin mo na yan. Paano ko kopyahin yan? Yung tanong na hindi ko alam eh. Kopyahin mo na lahat yan. Tingnan mo naman yan. Lista mo yan, basta sagot yan. Nung pinasa na, pati pangalan ko. Hindi na sinabi ko ng palapit. Pag dumating po doon sa mga doktrinang aralin, nga siya, hindi niya alam eh. Pero kinagandaan sa kanya, yung pag-ibig ng Diyos na nandoon sa kanya, yun ang nagtulak na makakay pa ng kaluluwa. Amen. Ang gagaling ng mga kaklase ko, ang tatalino, pero walang naakay na kaluluwa, walang pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Walang silbi yung talino sa doktrina kung wala kang pag-ibig sa Diyos kung iniwan mo. Amen. Kahit sabihin mo, genius ka pa. Hindi ako saludo sa mga mananampalataya na genius sa doktrina na wala ng gana sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming gano'n. Kaya ito yung mga taga-Galatians mga kapatid. Tandaan natin, ang tamang doktrina ay kapalit ng mainit na pag-ibig kay Kristo Jesus mga kapatid. Amen? Maaring abala tayo sa paglilingkod, ngunit napabayaan ang personal na relasyon sa Diyos. Basta paano mangyari yan? Naalala natin si Martha, saka sino yung kasama niya? Kapatid niya.
Nagbabasa kayo. Diba? Anong pinili ni Mary? Makinig. Kay Martha, busy siya. Kasi nandun ang Panginoon. Nagpapasipag ako, Panginoon. Gumagawa ko sa gawain ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi mo inuna yung salita ko. Ganun po sa pagiging Kristiyano natin. Baka ang nag-aatupat natin na tayo na kung ano mga bagay dito, pero ang katotohanan, yung personal na connection mo sa Diyos, wala na. Ang galing mong gumawa sa gawain ng Panginoon, pero ang katotohanan, yung prayer mo, wala na. Ang gagaling mo magsuporta sa gawain ng Panginoon, pero ang katotohanan, hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos. It is sad to say, sa ating panahon nangyayari. Amen? Kaya tandaan natin, they were steadfast church. Pero, naging masigasig man sila, pero wala na yung pag-ibig sa Panginoon. Pero parang may hirap intindihin, ano? Masigasig na mga pastor, ba't walang pag-ibig? Nangyayari yan. Oo. Pero ako naniwala, wala dito kasi puro may pagmamahal sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi nyo naiintindihan. Sabi ko, wala yan dito. Kasi lahat ng kapatiran dito, mahal ang Diyos. Amen. Wala. Sa amin kasi, sa amin lang yun nangyayari. Maraming ganun. Pero parang dito wala eh. Mahal niyo ba ang Panginoon? Parang hindi mo kasagot. Basta napapakatotoo kami. Magsisinahan. Amen? Amen? Amen. Now, tingnan po natin. Nakita natin yung commendation. Then, the tayo po ng lalamig, there is condemnation. Pag sinabing condemnation, hindi naman yung tatapon ka ng Panginoon sa impyerno. Dahil ang mga ligtas, ang mga totoong ligtas, hindi na matatapon sa impyerno yan. Magiging pasaway naman, anak ka pa rin ng Diyos. Amen? Amen? Ang mananampalataya na totoo yan, kahit mag-backslide yan, ligtas yan. Amen? Amen? Ano tawag doon? Once saved? Hindi na. Hindi na ako naniwala ng usas. Osis na ho. Once saved, eternal saved. Pares din, ano? Kasi pag inaanaw, saan na Bible yan? Once saved, always saved. Litra por litra. Wala ka makita ng ganun. Pero eternal saved, meron kasi may eternal life. Amen? Pero akin lang yun, huwag mong kayahin. Ay, sabi ni Pastor din, osis na tayo, hindi usas. Okay, baka mamaya, didibatihin pa si Pastor. Okay? Now, merong saway ang Diyos, mga batid, para paalalahanan yung kanyang anak na nanlalamig. Para paalalahanan yung kanyang anak na lumalayo na sa kanya. Amen? Now, in Revelation chapter 2, verse 4, ano sabi dyan? Nandiyan pa ba kayo? Parang kulangin ako sa oras. Pero okay lang. Revelation chapter 2 verse 4. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left Jerusalem. Sinasaway na sila ng Panginoon. Pinaalalahanan sila. Ako naniwala, bakit sinasaway sila ng Diyos? Dahil ang katotohanan, dahil mahal siya ng Diyos. Amen. Ayaw kung bakit tayo sinasaway ng Panginoon, dahil ang katotohanan, mahal tayo ng Diyos. Their love had cold. Nanlalamig na ang kanilang pag-ibig. Iba kasi yung natapos ng nahaligtas, ay iba yung pakiramdam na nung time na naligtas ka, talagang mainit ka sa paglilingkod sa Panginoon. Napapansin niyo ba, na pag ikaw po ay unang-unang naligtas, gusto mo lagi magsimba, gusto mo lagi, nandun yung init mo eh. Nandun yung pag-ibig mo sa Panginoon. Lalo pag itinalaga ka doon sa ministeryo, pag ikaw po ay may na-assign kang obligasyon, di ba? Nagiging tapat ka, pero habang tumatagal ka sa gawain, parang ang hirap ng gawin. Yung nagpo-computer ka dyan, parang gusto mo pa yan, pero habang tumatagal, parang nahihirapan ka na. Yung nag-offer ka, parang una-una, ang galing mong kumanta, parang ang saya mo kumanta, pero habang tumatagal, parang ang hirap na. Tama?
Meron ganung senaryo. Pag ikay nagbibisitation, kung ikaw nagbibisitation, di ba? Habang ikay nagbibisitation, habang ikay nag-aakay ng kalwa, the more na ikaw po nagbibisitation, nagkaroon ka ng kasiyahan, nandun pa yung init mo, pero habang tumatagal, habang iniimbita mo, 10 iniimbita mo, 10 din ang wala. Nanghina ka. Yan ang katotohanan eh. Minsan nga, mag-imbita ka ng 20, isa lang ang darating. Nanghihina ka, nawawala na, ayaw ko na magsimba. Meron din tinatawag ng mga mananampalataya, pag mainit, ayaw magsimba, di ba, ayaw na magbisita. Di ba, pastor kasi mainit eh. Pag tagulan lang, pastor, tagulan eh. Wala magawa. Ibig sabihin, nasa ministry ka, pero habang tumatagal ka sa gawain ng Panginoon, nanlalamig ka doon sa ministry. Alam ko bakit? Kasi mayroong mga problemang dinadanas. Tanungin natin si Pastor. Pastor, ilang taon ka na nagpapasin? Ito, sa 7 taon na yan, mayroon bang panahon na dumating sa punto na parang gusto mo nang give up? You see? Yun naranasan namin. Ako ang katotohanan noon, ay panahon na sinabi ko sa misis ko, Mami, kaya ko na rito. Pero, may offering naman. Pero ba't ayaw ko? Kasi titigas yung ulo ng tao nito. Ayaw sumunod. Alam niyo ang katotohanan doon, minsan nagbibigay kayo ng discourage sa pastor doon, pag hindi kayo marunong magpasakop. Tapos pinapangunahan niyo pa. Pastor, mag-asawa na. Ay, hindi ho. Encourage mo. Tingnan niyo. Sabi ko, wala tayo dito. Ang hirap dito. Pero yung sarang sinabi namin, ikaw, kung saan ka pupunta, sasama. Pero siguraduhin mo, na pupunta tayo sa isang lugar, may panawagan ka. Kasi ayaw mo, sabi, ayaw na ayaw ko, ipapahamak mo ako. Na ibig sabihin, during that time, kapatid, tumatayo ako sa pulpito, behind the pulpit, wala na yung aking pag-ibig, wala na yung init ko sa paglilingkod sa Panginoon. Pero itong yung sinabi ng misis ko, nagiging sampal sa akin upang mabuksan ulit yung puso at isip ko na kailangan gawin ko yung gawain ng Panginoon na kahit gaano man kahirap, kahit gaano man ang problema, kahit ano man ang pagsubok, magpapatuloy ako ng merong pag-ibig sa Panginoon. Amen. Minsan ang hirap magpapatuloy. Ang katotohanan ko, the more na ikay naglilingkod sa Panginoon, the more na mayroong problema. Tandaan mo yan. Hindi maghiwalay ang problema sa isang mananampalataya. Huwag kang mag-isip na tapos mong maligtas, wala ng problema. Yung sinasabi ng ibang kasibahan, pag ikay naligtas, tinanggap ang Panginoon, wala na magiging kapayapaan ng buhay mo. Kasinungalingan. Dahil ang katotohanan, during that time, ikay naligtas, gagawa ka sa gawain ng Panginoon, the more na marami kang problema ang dadanasin. Pero pasalamat tayo, there is a promise ng Panginoon, kahit kailan na hindi kita iiwanan. Kaya kung pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin, ibigin din natin ang Diyos. Bakit? Kasi karapat dapat ibigin ng Diyos. Kasi nga, minahal niya tayo una. Mapapansin niyo ba, kahit nanlalamig ka, pinapakain ka ng Diyos. Amen. Kahit nag-backslide ka na, Pastor, hindi ako backslider ah. 2 klase ng backslider, tandaan mo. Backslider in heart and total backslider. Amen. Nandito ka pero hindi ka nakikinig, backslider ka oy. Nandito ka, nagkikipagpintuan ka sa katabi mo, backslider ka oy. Rich. Amen? Nandito ka pero nagsisilpong ka lang. Naglalaro ka pa ng, scatter. Hindi ka nakikinig sa salita ng Panginoon. Pero wala akong nakita eh. Sa amin lang yun meron. Yung people ko, gano'n. Dami. Di ba? Ganun katindi yung dadanasin mo. Pag ikay nagtatapat sa Panginoon, may mga pagsubok kapatid. Pero hindi dapat na yung pagsubok at problema na yun, ikaw ay manlalamig sa gawain ng Panginoon. The more na maraming problema, the more dapat na makita mo yung grace and mercy ng Diyos kapatid. Na para lalo kang iinit at mamahalin ang gawain ng Panginoon.
Their love had cold. Ano sabi ng Matthew chapter 24 verse 12? And the love of many shall wax cold. Kapatid, kumusta yung pag-ibig mo sa Panginoon? Baka nalamig ka na. And the love of many shall wax cold now. Kumusta ang pagmamahal mo sa gawain ng Panginoon? Ikaw nakakala. Kung totoong malamig ka na o hindi. Ano ba kapatid? Their devotion had changed. Nagbago na ang kanilang devotion. Isipin mo, magdi-devotion dapat ng Bible, nagdi-devotion ng cellphone. Dapat you read the book. Always open the Bible. Always open the book, not the Facebook. Marami sa atin, maraming oras sa pagdi-devotion sa Facebook. Nagti-TikTok pa yan. Tama? Sino may mga TikTok dito? Walang amin. Pero ito kasi hindi masama ang TikTok. Kung yung TikTok na yun, ginagamit mo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero ang katotohanan, maraming mananampalataya. Bakit nyo ina-hide si pastor? Bakit? Para hindi makita yung mga pinang-display nyo kung saan Facebook. Kapatid, hindi maging mabuti. Yung isang mananampalataya na hindi tama ang kanyang pinupost sa Facebook, kapatid, hindi mo na minahal ang Diyos. Minahal mo na yung gusto mo. Tingnan nyo yan pa ang pagkakamali. Makikita at mapapansin mo, yung mga mananampalataya, na wala na yung pag-ibig sa gawain ng Panginoon, na wala na yung pag-ibig sa Diyos, iba-iba na ho yung pinupost sa Facebook. Pati yung galit ng tulong, nagpaparinig yun. Tapos pag magre-react doon yung nagre-react yung pinatamaan niya, hindi ka naman pinatatamaan eh. Pero talo siya naman yun. Huwag nating ugalin, kapatid, dahil ugali yan ng isang mananampalataya na malamig ka na sa pag-ibig mo sa Panginoon. Dahil kung mainit ka sa pag-ibig mo sa Panginoon, kapatid, yung salita ng Diyos ang ating pinupus mo. Amen? Their delight has changed. Yung kanilang pagmamahal ay nagbago na. Dati mahal mo ang gawain ng Panginoon, pero iba na yung mahal mo. Amen? Dahil dati mahal mo magbasa ng salita ng Diyos, ngayon iba na binabasa mo. Dati minahal mo ang gawain ng Panginoon, dahil mahal mo ang gawain, nagsusuporta ka sa gawain ng Panginoon. Ngayon, hindi ka na nagsusuporta sa gawain ng Panginoon. Iba na yung gusto mo. Tingnan mo yung mga tao ngayon. Tingnan mo yung mga mananampalataya ngayon. Dati, kaya magbigay ng tithes and offering. Nagpo-commit yan. Ngayon, hindi na. Bakit? Kasi ang daming mga bagay na ginusto sa mundo ito. Tandaan mo, kapatid, ano man ang makamtan mo sa mundo ito, ano man material bagay, ano man ang mga bagay na nakamtan mo sa mundo ito na hindi kalooban ng Diyos, magiging sayang lang ang investment mo doon, kapatid. Saan na dapat nag-i-invest? Sa gawain ng Diyos. Amen? Tingnan nyo, maraming kababayan ngayon, gumagasto ngayon, sa itsura pa lang. Di ba? Tingnan mo, may first coating, second coating, may third coating. Ano yung mga pintura nilalagay dyan? Amen? Alam mo bakit ginagawa niyo yan? Kasi mahal yung itsura nyo eh. Observaran nyo, yung mga puti, gustong umitim, yung itim, gustong pumuti. Yung pulot, gustong mislit, ang buhok. Ang dami pong gusto ang tao. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, nagbago. Dati minahal niya ang gawain ng Panginoon. Pero bakit ngayon, pagdating sa commitment, pagdating sa gawain ng Diyos, pagdating sa suporta sa gawain ng Panginoon, bakit tahimik ka? Ba't hindi ka makapag-commit? Nagko-commit ka man, pero pakita ang tao, pero pagdating sa deadline, hindi ka nabibigay. Maraming mga Kristiyano, pagdating po sa anibersaryo, gagaling yan mag-commit. Pastor, ganito. Pagdating doon, deadline, wala na yan. Lalo, hindi naman yung simbayan. Pagkatapos ng anibersaryo, balik na naman kasi tapos na bayarin.
Pero ang katotohanan, tutuungan mo ang gawain ng Panginoon at mahal mo ang Diyos. Kahit gaano man kahirap, gagawin mo yan dahil yan ang gusto ng Diyos. Amen? Mga kabataan yan, kakaiba. Tingnan mo, ang galing manghingi ng pera sa mga magulang. Pero pag pinatrabaho mo sa bahay, hindi gumagawa. Ano sasabihin niya? Wait. Mami, wait lang ha. Uubos na yung ugat sa liig ng magulang mo. Hindi ka pa marunong sumunod. Palilinisin mo ng kaldero, ako naman. Kaya marami kong mga kabataan ngayon, mga panigig. Kaya bakit? Ba't ako? Ba't ako? Nagiging panigig. Ipinapakita mo pag ang isang bata, hindi siya marunong sumunod sa kanyang magulang, isang ibig sabihin nun, hindi mo mahal ang magulang mo. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ganun din sa Diyos, kapatid. Kung hindi ka sumusunod sa gusto ng Diyos, kung hindi ka na nagsusuporta sa gawain ng Panginoon, kung hindi ka na, kung nandalamig ka sa gawain, ibig sabihin nun, hindi mo na mahal ng Diyos. Kaya marami ngayon ng mga mananampalataya, hindi nila nakita yung kanilang sarili. Malamig na pala sila. At nanlalamig at wala na yung pag-ibig sa tao. Their delight has shifted. Dati, gusto bumili ng kortina sa church. Ngayon, puro ukay-ukay. Napansin niyo ba? Marami kayong binibili sa sarili niyo, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi kayo napag-support. Check yourself. Mga kabataan, sa amin, uso ang kabataan eh. Pupunta doon sa piknikan, 7-Eleven, Dali, kaya nagdadali pera nila doon. Ano pa yun? Alphamart, ano pa yung mga panayin, mga uso-uso, di ba? Lahat ng nandun lang ginagastos nila papunta sa mall. Pero yung commitment nila kahit piso wala eh. Palatandaan na wala na yung pag-ibig nila sa Panginoon. Young people, mga estudyante, kung ano man ang baon nyo, unahin nyo muna ang Diyos. Kung gusto nyo i-bless kayo ng Panginoon, unahin nyo ang Panginoon. Hindi lang yan. Nangyayari lang yan din sa adult, sa mga nag-alap buhay. Kaya na mayroong sahod. Pagdating ng sahod, anong naisip niya? Di ba bayad sa Meralco kasi tumaas? Di ba gusto mo bibili yung gusto mo? Kasi may pinaglalanan ka. Pero bakit hindi mo napaglaanan yung gawain ng Diyos? Tandaan mo natin, yung blessing, yung treasure, na blessing ka pa rin, yung financial blessing is a lesser blessing from God. Pero doon tayo sinusubok. Doon sinusubok yung ating pag-ibig sa Kanya. Pero sa totoo lang, maraming mananampalataya, dinaintindihan nyo. Kung masakit na ang mensahe ngayon, nasa sa iyo na yun. Pero kailangan mo tingnan ang sarili mo. Kung na-open ka man ngayon, malalaman ni Pastor yan kasi di ka na mag-church mamaya hapon. O baka magpapakita ka mamaya hapon, baka pag Sunday wala ka. Pastor, i-check mo, i-record mo. May CCTV ba ka? So ano ba ang palatandaan ng pagkawalan ng unang pag-ibig? Nawawala na ang kasabikan sa panalangin. Masaya pa ba kayong nananalangin? Maraming mga Kristiyano ang galing manalangin. 3 times a day. Almusal, tanghalian, ako. What I mean is, your personal na pag-ipag-usap sa Diyos, meron pa ba? Naglalaan pa ba kayo ng oras na kausapin ang Diyos? Hindi yung, Lord, thank you sa pagkain. Lord, thank you sa ganito. Hindi po yan. Kasi totoo naman magpapasalamat ka, pero pag sinabi pong personal prayer, dapat yung kaganahan mo na excited ka na kausapin ng Diyos. The more na ikay kumakausap sa Panginoon, the more na mapapaibig ka sa Diyos. Kumusta ang prayer po? Alam nyo kapatid, hanga ako sa mga Koreano.
ang mga pastor sa Koreano, 3 hours nananalangin. I've been there in 2016. Dinala kami ng pastor. Alik, come here. Punta kami doon sa kanilang sa stage. Meron siya kwarto-kwarto doon. Pinakita niya. May 2 butas doon. Sabi niya, kung sa Tagalog, kasi hindi ko ma-English. Sabi niya, alam niyo ba yung butas na yan? Yung butas na yan, diyan ako lumuluhod. Nabukas yan within 40 years na pananalangin. Pastor, how many hours did you pray? 3 hours per day. How about the members? 1 hour per day. Tayo, per meeting, 50 seconds or 30 seconds per day. Are you excited to pray with God? Yan ang problema sa atin eh. Ang katotohanan, manlalamig na yung prayer mo. Pag nalamig na ang prayer mo, kapatid, ibig sabihin, nalalamig na ang pag-ibig mo sa Panginoon. Naobserbahan niyo ba, kung sino yung laging kausap mo, napapa-unlove ka doon, napapamahal ka. Tama? Tingnan mo yung mga dalagang binata, pag yung kakausap niya, kahit gaano pa kapangit yung babae, kahit gaano kapangit ang lalaki niyan, pag sila lagi nagkakausap, nakakalibiru pa niyan. Try nyo kausapin unggoy. Lagi. Mapapamahal ka. Naalala ko yung aso namin, si Noah, yung, yun eh. Kasi nga, yung panahon nung panahon ng baha, kapatid, siya yung naligtas lang siya. Naligtas, okay? Binigay sa amin, pinangalan ko Noah kasi naligtas sa baha. Hindi, totoo yun. Ngayon, yung anak ko, lagi niyang kinakausap si Noah. Yung anak kong babae, Noah. Tagawit, Noah. Nako kapatid, nung namatay, grabe ang iyak ng anak ko. Alam ko bakit? Kahit namatay na yan, niyayakap niya pa rin. Bakit? Mahal niya. Bakit? Lagi niya kausap. You see that? Ang Diyos ganun din. Pag lagi mong kausap ang Diyos, mas lalo kang napapalapit sa Panginoon. Kapatid, kumusta yung prayer ko? Ikaw nakakaalam yun. Baka yung prayer mo, Lord, you know what I mean? Amen. Obserbaran mo in that prayer meeting. Nagpi-prayer meeting kayo dito, Pastor, di ba? Hello. Subukunin. Wala nang pag-ibig. So, yan. Di ba yung prayer meeting? Obserbaran mo. Ang dami-daming prayer request pero ilang minuto ka magpipray. Sa totoo lang, yung iba dyan, nagpipray lang kunyari, nakapikit lang yan eh. Pero nakikinig yan. Tika muna, parang nag-English lang eh. Hindi ganon ang prayer. If you are truly love God, the more you talk, the more you love God. Are you sure that you really love God? Ba't ayaw mo kausapin ng Diyos lang? Amen? Mga anak, huwag yung kausapin lagi barkada nyo, kausapin yung mga magulang nyo. Sa totoo lang, mga aming mga anak ngayon, na kung saan, ayaw kausapin mga magulang. Gusto nyo mga barkada. Kaya doon ka na pamahal eh. Hindi mo mahal magulang mo. Hindi ka napapalapit kasi hindi ka umiiwas ka kausapin ng magulang. Kapatid, ito nakakaalam ng sitwasyon. Ano ba? Nawawala na ang gana sa pagbasa ng salita ng Diyos. Nagbabasa ka ba ng salita? Ito wag na kay Tomas ng kamay. Sagutin niyo na yung sarili niyo. Nabasa niyo na ba ang Bible? Ilang taon ka nang mananampalataya? Excited ka ba magbasa nito? Baka sa pagbukas mo pa lang, sa katotohanan kapatid, ang hirap magbasa nito, walang drawing eh. Tapos magbabasa ka sa Old Testament, mababasa mo doon, Noah, bigat. Ayun, nabibigat ka ng mata mo. Dahil yun ang katotohanan.
Pero alam niyo kapatid, the more na mahal mo ang Diyos kapatid, the more na magbabasa ka. Nai-enjoy ka sa nagbabasa. Amen? Naalala po nung aming panahon, wala pang cellphone. Totally 52 years old na ho kapatid. Wala pang cellphone, love letter eh. Kapatid, ikaw naka-artistic ka ng love letter. Love letter. Excited yan. Pag meron alam nyo, 42 ang aking pinpal. 42 po yun, mga babae. Alam niyo ba yung pinpal? Love letter yan, susulat. Ngayon, dahil nakapapagod ako, dahil yung mga English eh. Yung mga English na lang doon ng isang love letter, doon na lang sinusulat ko rin doon para i-reply ko doon sa isa. Pero pag merong love letter, binabasa ko, excited ako kung anong sasabihin niya doon. Nai-enjoy ko. Minsan may love letter doon na gusto-gusto ko. Nilalagay ko pa doon sa tulugan. Habang nakahiga ako, nagbabasa ako ng love letter. You know why? Kasi iba na yung naramdaman ko doon. May gusto na ako. Hindi ka nagsasawa na kahit paulit-ulit yung kanyang sinusulat, na-i-excite ka. Kapatid, di ba may asawa ka, di ba? Ikaw ba nag-love letter ka sa akin? Nag-text ka. Pag binabasa mo ka, na-excite ka. O sabi, pampunatunan mo ito. Ang hirap yung tungkol na ito. Ay hirap, di ba? Pero kahit sabihin mo, kahit gaano man kasama ng ugali ng Mr. at Mrs. mo, pero dahil mahal mo, excited ka magbasa, mag-scroll. Ano ba gusto sabihin nito? Amen. Nabibis ako, mahal talaga ako na ako, Mrs. Kahit pinagsisir mo na pala. Amen. Alam mo, salita ng Diyos, pag pinabasa mo, nire-review ka. Sinishare mo lang ka. But because you love God, you excited to read the Word. Ano, excited kasi tayo sa mga internet. Diba? Ang dami nating alam ngayon. Pagdating sa politika, may mga balita pa. Okay? May mga kung ano-ano pa, kung ano bang mga... Baga, updated ka eh. Lahat ng balita, lahat na nangyari sa mundo, updated ka. Pero pag tinanong ka, sino yung tatay ni Moses? Sino ah? Kaya yung isang disco teacher namin, may isang disco teacher kung... And sabi, at si Moses umakyat sa sakay ng tree. At nakita niya si Jesus. At sabi ni Jesus, Hoy, Noah, hindi para sa iyo yan, kay Zacchaeus yan. Lumusot na lang. Ayaw, pagka nagbasa ka ng salita ng Diyos, itutulog din buhay mo. Dahil mahal mo ang Panginoon. Nawawala ang ganas pagbasa ng salita. Nawawala ang pagsamba. Ang pagsamba ay nagiging obligasyon na lamang. Kapatid, kumusta? Yung pag-worship mo sa Panginoon ba dahil obligasyon mo? Kasi Kristiyano ako eh. Kailangan ko magsimba. Check yourself. Hindi, dahil ligtas ako eh. Kailangan ko magsimba. No! Nagsisimba tayo dahil mahal natin ang Diyos. Magsisimba ko kasi nandun yung class ko eh. Minsan ka na kami makikita dyan. Di ba? Yung mga kalagay, mga binata rito, baka may tinutumbok kayo rito. May nagpapakita, simba ako para makita ko. Hey! Hindi yung gusto ng Diyos. Nagsisimba ka dahil mahal mo ang Panginoon. Nawawala ang malasakit sa mga nawalang kaluluwa. At ito yung ibig sabihin. Ang isang Kristiyano na mahal niya ang Diyos, mag-aakay ng kaluluwa. Ilang taong ka na mananampalataya? Bago ako sagutin, ikaw na mag-iyon sasagot sa isip. Ilang taong ka na mananampalataya? 3 years, 2 years, 5 years, 7 years? O ano, ilang taong ka na? Ilang kaluluwa rin ang naakay mo? Check yourself. Dahil ako naniwala, ang isang mananampalataya, nagdubunga yan ng mananampalataya. Ang isang mananampalataya, nag-aakay ng kaluluwa yan. Dahil ang isang mananampalataya, nasabihin mo, 5 years, 10 years ka na ikaw mananampalataya na sinasabi mo, pero wala kang kaluluwa na dala sa pagawain ng Panginoon. Wala kang kaluluwa na dala sa panan ng Panginoon. Kapatid, baka hindi ka ligtas. Are you saying?
ikaw nakakal. Kung mahal mo ang Panginoon, mag-akay ka ng Panginoon. Amen. Ang paglilingkod ay ginagawa na lamang dahil tungkulin, hindi dahil sa pag-ibig. Anong ginagawa mo sa gawain ng Panginoon? And I hope na doon yung pag-ibig. Pangatlo na makita natin. Correction. Okay? Kanina, condemnation and correction. God corrects His child. So, paano tayo nino-correct ng Panginoon? At paano tayo maitutuwid at muling iinit sa paglilingkod sa Panginoon? Ang daan upang manumbalik sa unang pag-ibig, una, alalahanin ang iyong dating pag-ibig sa Diyos. Mas ang nangyari kasi, pagkatapos maligtas, ano ba yung pag-ibig mo sa Panginoon? Parang ganito yan. Pag ang lalaki, sinagot ng babae na niligawan niya, sobrang saya yan. Amen? Yun ang nangyari sa akin nung sinagot ako ng misis ko. Excited ako. Masaya ako. Ayaw ko bakit. Lunes, nandun na ako. Tama yung kwento niya, nawala eh. Lunes, Martes, Miyerkules. Hindi pa ako nagsasalita. Hindi ako nagsasalita. Nagpapakita lang ako sa kanya. Nagpapakita ako ng gandang lalaki sa kanya. Tapos nagsipag-sipagan ako doon. Pagdating ng Webes, sabi niya, tapos nung laban. Pero katotohanan, wala naman akong pag-ibig talaga sa kanya nung una namin kita. Patay tayo dyan. Totoo yan. Kung tama na yung kilinto niya. Pero sabi ko, Lord, kung siya ibibigay mo, bigyan mo ako ng pag-ibig. Webes, Lunes, hindi ako nagsasalita kasi Lunes, Martes, Miyerkules. Wala akong nararamdaman. Kanay ako pray sa simbahan mo. Lord, bigyan mo ako ng pag-ibig. Pag-Webes, nung dumating ako sa bahay nila, naglalaba. Tumibig ko yung tumuso. Napakagandang babahan pala ito. Pagkatapos nila ng laba, tinanong niya ako. Kaya yung sinasabi ko, siya ang naligo sa akin. Sabi niya, ano bang pinuntang mo rito? Anong purpose mo? Ba't nandito ka? Kasi nga nababagot na siya eh. Kung kailan ako nandito eh. Sabi ko masyadong excited to ha. Naisip ko lang. Sabi ko, nandito ako para manligaw sa'yo, mahal kita, mayroong pag-asa ka. Ganun lang. Sabi niya, antayin mo sa linggo. Yes. Sabi niya, antayin mo sa linggo. Alayo, pagdating ng linggo, ako nag-preach, pakatapos ng preaching, sabi ko, paano ko kayo lumong dito? Kasi nandito yung kanyang kuya. Sabi ko, Lord, papadala ka ng istorbo para hanapin mo. Nagpadala ang Diyos ng lasing. Nandiyan si Pastor Melden. Kausapin ko, nung kami na, may pag-asa ba? Sabi niya, oo, meron. Kapatid, nung time na sinagot ako ng misis ko, pili ko na kahit sobrang init, parang impyero, pero langit ang ramdam ko. Wow, hidden! Isipin mo yan, during the time, na yung kanyang pagsagot sa aking kapatid, pambihira, nagdala sa akin ng kasiyahan. Ganun dapat tayo sa Diyos. So excited natin na kung tayo po'y iniligtas ng Panginoon, yun yung excitement na dapat makita ng Diyos in our daily life. Amen? Amen. Alalahanin ang iyong dating pag-ibig. Hindi yung, di ba may kanta, sweeter as the years go by. Pag-ibig kay Kristo, higit sa lahat. Kagalakan sa pagsunod, ito po yung dapat alalahanin natin. Paglilingkod sa Panginoon, okay, kagalakan sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos, kasabikan sa pananalangin at magbasa ng salita ng Diyos, malasakit sa kaluluwa at sa gawain ng Panginoon, devotion at katapatan, hindi lamang palabas kundi mula sa puso mga kapatid. Amen? Remember, pag gusto mong bumalik yung init mo sa paglilingkod at pagmamahal mo sa Panginoon, alalahanin mo yung unang paglilingkod mo. Alalahanin mo yung unang pag-ibig mo sa Panginoon. And secondly, repent. Magsisi ka sa iyong paglalamig. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino yung may mga secret sin.
And I'm sure bawat isa sa atin meron mga secrets. Do you agree? Bawat isa sa atin, sa totoo lang, merong ginagawang hindi nakikita ng kapwa mananampalataya ay hindi tama sa mata ng Diyos. You see? Ikaw nakakaalam yan. Kayo nakakaalam yan. Pero sigurado ako na merong mananampalataya na gumagawa ng sikritong kasalanan na hindi alam ni naman kundi ang Diyos lang. And you need to repent. Dahil yung kasalanan na yan, yun ang magdadala sa iyo upang mapawala yung iyong pag-ibig sa Panginoon. At if you want to turn back your lives to God, pagsisilihan mo yung mga pagkakamali. Ano man ang kasalanan meron ka ngayon, pagsisisihan mo ito. Dahil ang Diyos pag nagpatawad, uhugasan tayo at lilinisin tayo. In verse 1:9, if we confess our sin, He is just and faithful to forgive us our sins. Kung totoo yung pagre-repent mo sa Panginoon, linis at kakalimutan ng Diyos ang pagkakasala. Amen? Ano pa? Repeat. Balikan ang unang mga gawa, ang iyong unang dilaw. Amen? Balikan ang dating gawain, taimtim na panalangin, masigasig na magbabasa ng salita ng Diyos, masayang magsamba, tapat at magsaksi, kusang naglilingkod sa Panginoon. Hindi yung napipilitan. Pag sinabing kusa, ibig sabihin, pinakita mo yung totoong pag-ibig mo sa Panginoon. Now, kung tayo po'y naglalamig, pang-apat, there's a consequences. Ano yung mga consequences yan? Sabi dito sa verse 5, Revelation chapter 2, verse 5, okay, sabi diyan, remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove the candlestick out of his place, except thou repent. Tandaan natin, ang magiging bunga niyan sa pag-iwan natin, sa pag-ibig natin sa Panginoon, loss of testimony. Mawawala yung testimony mo. Sa totoo lang, kung nanlalamig ka sa Panginoon, hindi ka gagawa sa gawain ng Diyos. Tama? Hindi mo na gagawin ng maayos at ikakasira ng testimony. Ano sabi ng Matthew 5:16? Let your light so shine before men that they may see your good works, that they may glorify your Father which is in heaven. Loss of testimony, loss of fellowship. Alam nyo, every time that we commit sin, lalayo ang Panginoon. Hindi siya lumalayo sa tao, kundi yung kasalanan na gawa ng tao. Mahal tayo ng Diyos, pero ayaw niya sa kasalanan ginagawa natin. Baka sabihin mo, Pastor, konti lang naman ito eh. Pagkasalanan, kasalanan yan. Ang kasalanan ay hindi yan tuwid. Hindi yan malinis. Amen? Loss of fellowship, then loss of power. Obserbaran nyo, pag nanlalamig ka sa gawain ng Panginoon, kahit anong sasabihin mo ng salita ng Diyos, hindi magiging blessing. Pag nanlalamig ka sa gawain ng Panginoon at wala na yung pag-ibig mo sa Panginoon, kahit kakanta ka rito, kahit ikaw pa ang mag-i-special number, yung blessing na dapat matanggap ng mananampalataya, nakarinig ng mensahe ng awitin, hindi na magiging blessing. Bakit? Ikaw mismo ang hindi tama ang buhay mo. Pangulit, ang kinagandahan, pag bumalik tayo sa Panginoon, there's a compensation. Merong reward. Amen? John 14 verse 3. Malapit na tayo matapos. Ang sabi ng John 14 verse 1 to 3. Maraming nakakasaula din. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. And if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. There is a permanent fellowship with the Lord. Amen? Ang ganda po pag nakipag-fellowship ka sa Panginoon. Pag ang Diyos, minahal ka rin. Pag ang Diyos at nakita niya na tama ang buhay mo, maayos ka na naglilingkod at minahal mo ang Panginoon, there is always blessing from God. Yung mga alalahanin mo sa buhay, ang Diyos ang bahala mo.
Yung mga pangangailangan mo, ang Diyos ang bahala doon. Amen. Kailangan mo na kung anong bagay, ang Diyos ang magbibigay. Kailangan mo ng asawa, ang Diyos ang magbibigay. Amen? Magtatapat ka lang sa Panginoon. Pag ikaw hindi ka nagtatapat sa Panginoon, kapatid, disgrasya ang abot mo. Kaya mga babae, tingnan nyo ha, unahin niyo muna ang Panginoon. Mahalin niyo muna ang Diyos. Huwag nang problemahin sino kayo maging boyfriend ko, sino kayo maging asawa. Kasi hindi mo problema yan, problema ng Diyos yan. Amen. Amen? Tingnan nyo, yung misis ko, hindi ako namang problema. Siya namang problema sa akin. Oh. Kasi nga pag ang Diyos ang magbigay ng lahat ng pangailangan mo, hindi mo po problemahin. You know why? Because the blessing of the Lord is made it rich, and He added wisdom. Ang gusto lang ng Diyos na makita sa mahalin mo siya. Konklusyon na tayo. Mga kapatid, ang pinakamalaking trahedya sa buhay ng isang Kristiyano ay hindi mawala ka sa ministry, kundi mawalaan ng init ng pag-ibig kay Kristo. Yan ang tandaan. Ang malaking trahedya sa buhay ng isang Kristiyano, hindi yung ikaw ay wala na sa gawain, kundi kahit nandito ka, pero wala yung pag-ibig mo sa Diyos. Ang laki ng trahedya. Ang iglesia sa Ephesus ay may tamang doktrina. Masipag, naglilingkod, matiisip, pagsubok at matapang laban sa maling harap. Ngunit sa kabila ng lahat na iyon, sinabi ng Panginoon, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Hindi nahanap ni Jesus o ng Diyos ang mas maraming gawain kung wala naman ang puso. Masyado kang busy pero wala yung puso mo. Masyado kang ginagawa, magpapagod ka lang. Unahin mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Kaya malinaw ang panawagan ng Panginoon. Remember, repent, repent. Alalahanin kung gaano na siya. Kagaano mo siya kamahal noon. Magsisi ka sa paglahi mo sa Panginoon. Ang tanong ko, sa patapos tayo, gaano mo kamahal ang Diyos? Ikaw po nakakala. Bakit tinatanong mo, Pastor? Kasi una-una ang Diyos minahal mo tayo. Ganun katindi ang pag-ibig ng Panginoon. Kung ang Diyos ay nagtatanong sa atin, gaano mo ako kamahal? Naalala natin, even Apostle Peter. Sabi ng Panginoon sa Kristo, mahal mo ba ako? Sabi ni Peter, yes, I love. 3 times siya. Tinang. Hindi dahil ibig sabihin ng Panginoon, hindi niya nakikita yung puso ni Peter. Pero gusto niya bigyan ng obligasyon si Peter at gagawin niya kung anong meron sa puso niya. Ang Diyos po ay walang sukat ang kanyang pag-ibig. Meron isang tao, tapusin namin dito. Meron isang tao tinanong ng Panginoon, anak, gano'n mo ako kami? Panginoon, mahal kita. Pag ikaw ba hindi makapagsalita, kakanta ka ba sa akin? Sabi niya, Panginoon, kahit wala man akong bibig, yung puso ko aawit para sa iyo. Pag ikaw ba'y walang kamay, magtatrabaho ka pa ba sa akin? Sabi ng Panginoon, kahit wala akong kamay, maglilingkod, magtatrabaho sa iyo. Paano kung wala kang paa? Kaya iniisip ng tao, papatay niya ako ng Diyos. Paano pag wala kang paa? Mag-aakay ka pa ba ng kaluluwa? Panginoon, kahit wala akong paa, mag-aakay ako para sa iyo. Ganito sinanong ng Panginoon. Bakit hindi mo ginagawa? Alam mo, galing natin magsalita. Mag-aakay ako, mahal kita dito. Pero ginagawa mo ba? Nakikita ba? During that time na habang kausap niya ang Panginoon, kinakausap siya ng Diyos. Yumuko na lang siya at umiyak. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Ang katotohanan, Panginoon, wala na ho yung pag-ibig ko sa iyo. Pero salamat dahil minahal mo ako, Panginoon. Panginoon, gaano mo ba ako kamahal? Na kahit sa kabila ng pagkakamali, pagkakasala ko, sa pagkukulang ko sa iyo, gaano mo ako kamahal? Alam niyo, hindi siya sinagot ng Diyos. Habang umiiyak siya, dahan-dahan niyang tiningala ang kanyang ulo at nakita niya ang Diyos nagturog sa taas.
Nung nakita niya nagturo ang Diyos sa taas, ang ibig sabihin, walang hanggang ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak. Sa kabila ng ating hindi katapatan, sa kabila ng ating pagkakamali, sa kabila ng pagkakasala natin, minahal tayo ng Diyos at karapat dapat mahalin ng atin. Kapatid, ang yung tanong ko na lang, gaano mo kamahal si Diyos ang Lucifer? Sa Diyos na makapahiringan sa lahat sa muli, kami po ay patuloy na lumalaki. Panginoon, nawa ang mensahe na ipaalala sa bawat isa. At ito po ay magiging revival sa puso isipan ng inyong. Nawa o Diyos nakita ng inyong mga anak ang kanilang buhay na kung saan, kung meron man sa aming kalagitnaan ng Diyos na ang kanilang mga puso isipan ay hindi na tama, tulungan niyo sila na may tama ang kanilang buhay. Tulungan sila o Diyos na manumbalik ang kanilang pag-ibig sa iyo. At sa aming kalagitnaan ng Diyos, kung sino man hindi patiyak ang kaligtasan ng itanggapin ng ayos sa Kristo. Habang na kayo po kapatid, bago ko tapusin ang panalangin, kapatid, ang mensahe po ay para sa atin. Para sa atin. Kung nakita mo ang sarili mo ngayon, ng katotohanan, gumagawa ka sa gawain ng pahin, pero wala rin pag-ibig mo. Kausapin mo. Pili ka lumapit sa harapan at kausapin mo. Ang mensahe nito, naging pagpapala, naging encouragement, naging challenge, naging music sa'yo. Just talk together. Kausapin mo siya. Hingin mo ng tawad sa Panginoon. Ang lahat ng nagawa mo pagkakamali. At ang Diyos, magkaroon ka ng revival sa buhay mo at muli pabalik ka sa pag-ibig mo sa Panginoon. So, sa Diyos, lalo po. Sa pagpapatuloy po ng panalangin. Mga kapatid, mga minamahal, muli, itanong po natin sa ating sarili, gaano natin kamahal ang Diyos? Gaano natin kamahal ang Panginoon? Kapatid, mga minamahal, pinag-utos sa atin, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Ito po yung araw, ito po yung panahon na higit na natin pakamahalin pa ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesus sa higit sa lahat ng mga bagay sa mundo nito. Dalangin ko po, Panginoon, na mga mensahe ay naging pagpapala sa bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na ito po ay naging hamon sa bawat isa. Tunay po, Panginoon, na sa panahon po ngayon, mas higit na minamahal ng napakaraming tao, napakaraming Kristiyano, ang mga bagay sa mundong ito. Habang lahat ay nakayukot ng apikit, nais mo ba na maging magtapat sa Panginoon? Ito ba yung panalangin mo this morning? Na talagang pagtapatan mo ang Panginoon, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa. Nais mo ba ngayong umaga ito, ang panalangin mo ay ibigay ang iyong the best para sa Panginoon? Ito ba ang prayer mo? Maaari mo bang itaas ang iyong kanang kamay, nais kitang isama sa panalangin? Siko. Nais mo bang ibigay ang the best para sa Panginoon? God bless you, God bless you. Pwede na pong ibaba. Mga kapatid, mga minamahal, suriin po natin ngayong umaga ang ating sarili. Tunay ba yung ating pagmamahal sa Panginoon? Tunay bang mahal natin ang Panginoon higit sa mga bagay sa mundong ito? Nawa po, Panginoon, ang testimony ng iyong lingkod, walang iba kundi si Pastor Progoso, ay naging hamon sa buhay ng bawat isa. Kapatid, narinig mo ba ang testimony ni Pastor Progoso?
Ayaw niyang magtrabaho ng linggo sapagkat ayaw niyang isakripisyo ang kanyang pagsamba, paglilingkod, ang kanyang pag-ibig sa Diyos sa ating Panginoon Jesus. Nanindigan siya na talagang ang araw ng linggo ay sa Panginoon. Walang anumang bagay ang pwede kumagaw nito sa buhay ng isang mananampalataya. Sana ito po'y naging hamon sa bawat isa na talagang pahalagahan ang araw ng linggo. Huwag ipagpalit ang araw ng linggo sa anumang okasyon sa mundong ito. Huwag ipagpalit ang araw ng linggo ang pagsamba sa Diyos sa anumang mga activities na meron po sa mga trabaho o sa inyong mga school. Nakita natin ang kanyang testimony. Patunay na kanyang tunay na pag-ibig, pagmamahal sa ating pong Diyos. Kapatid, mga minamahal, lahat tayo may pagsubok. Lahat tayo may problema. Ganun po ang higit na dapat mangibabaw sa atin. Ang pag-ibig natin sa Diyos. Kung tunay natin mahal ang Panginoon, patuloy tayo mag-aakay ng kahulugan. Ibabahagi na si Kristo ang tunay na Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Kung tunay tayo nagmamahal sa Panginoon, hindi natin iiwan ang gawa. May kagalakan tayo maglilingkod sa Kanya. Hindi tayo magpapa-apekto sa mga kritisismo o paninira ng ating kapwa. Hindi tayo magpapa-apekto sa mga problema pagsubok na darating sa atin. Salamat po, Panginoon, sa bagay. Salamat sa iyong mga banal na salita. Salamat sa mga pagtuon. Salamat sa mensahe ng mga awitin. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginamit na mga ngaral kay Pastor Rodrigo Progoso, sa kanyang asawa. Sila po'y patuloy na naglilingkod, nagtatapat. Dalangin ko sa oras na ito, pakalinisin mo po kami, Panginoon. Tulungan, dalaging kalooban mo ang aming masunod, hindi ang aming mga pagsusukan. Buong puso ka namin paglingkuran at may katapatan. Nawa, ay aming patunayan ang aming pag-ibig sa iyo, hindi sa salita lang. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papurit, pasasalamat at ang kalwalhatian. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.